Alright, so tuloy-tuloy na po tayo. Tawagin natin ulit ang New Jersey Choir na led by Sister Nina para sa worship song at ang ating disciple preacher na gamitin ngayong gabi ng ating Panginoon kundi si Brother Efren Sagada. Purihin natin ang ating Diyos. Amen. At sa mga sandaling ito, mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay at patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah.
Mga kapatid, samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. In the name of the Father, and of the Son, Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit grant us in the same Spirit to be truly wise and ever to rejoice in its consolation, through Christ our Lord. Amen. Father God, tinataas ko po ang aking mga kapatid sa patuloy na pagkikinig ng iyong mabuting balita. Naway kami ay iyong patuloy na pagpalain at pagkaloob sa bawat isa ang kanilang mga hinihiling buhat sa gabing ito, Panginoon. Hiling ko po, Yahweh El Shaddai, na ibinuhos mo na sa bawat isa po sa amin. Sa lahat ng nakikinig, maging sila nasa Pilipinas, nasa ibang sulok ng mundo, Panginoon, ay bless them, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa tulong mo ng Virgin Maria. Kami ay patuloy na makikinig, matuto ng iyong salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and Amen. Mga kapatid, atin pong basahin ang Gospel ngayon, taken from the book of St. Luke, chapter 10, verse 13 to 16. Ito po ang Gospel ngayong araw na ito. Glory to you, O Lord. Woe to you, Chorazin. Woe to you, Bethsaida. For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you listens to me. Whoever rejects you rejects me. And whoever rejects me rejects the one who sent me. My sisters and my brothers, this is the gospel for our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos na buhay. Mga kapatid, sa pananampalataya, magandang gabi po sa kanilang lahat. Can you hear me good? Amen. At tayo po ay nakakapakinig sa bawat isa. Mga kapatid, sa pananampalataya, tunay na tayo ay tinawag ng ating Panginoon muli sa gabing ito upang tayo ay makinig, mag-aral ng kanyang salita. There's a question here, my sisters and my brothers. If Jesus were to visit your community or your home today, what would he say? Would he issue a warning like the one he gave to Chorazin and Bethsaida? Ano kaya ang mapapakinggan niya sa iyo at sa akin kung siya ay magbisita sa ating tahanan o saan man tayo naroon? And how would you respond? Wherever Jesus went, mga kapatid, he did mighty works to show the people how much God had for them. Chorazin and Bethsaida had been blessed with the visitation of God. Ikaw at ako ay nabibless ng gusto kapag ang ating Panginoon ay dumarating sa ating buhay. Maraming bagay ang pagdating ng ating Panginoon sa atin. They heard the good news and experienced the wonderful works which Jesus did for them. Katanungan, why was Jesus upset with these communities? The word woe is also translated as alas, A-L-A-S. It is as much as an expression of sorrowful pity as it is
of anger. Ang ating Panginoon ay nagagalit sa atin kung hindi tayo marunong makinig, hindi marunong sumunod. Kaya tanong uli ng ating Panginoon, o tanong mo sa Kanya, tanong natin sa Kanya, why does Jesus lament and issue a stern warning? Bakit ang ating Panginoon ay nagbabala sa atin kung tayo po ay may nagagawa na hindi tama, mayroong nagagawa na kamalian? You and I, my sisters and my brothers, are workers in this ministry of El Shaddai here in New Jersey chapter. Tayo po na tinawag ng ating Panginoon ay patuloy nating gampanan ang inatangko sa ating na assignment dito sa gawain ng ating Panginoon dahil tayo ay pinili, tinawag sa karamihan, subalit ikaw kapatid ay piling-pili ng ating Panginoon. Kaya ako'y natutuwa sa gabing ito ng mga pinili. Kayo, tayong lahat ay nagpa-participate every Friday. At nakakatuwa na si Sister Moderator ngayon ay nakikita ko ang smile niya, na-inspired bilang isang tagapamagitan sa programang ito ngayon. Dahil sa blessed ng ating Panginoon. You, sister, brothers, we are the servant of God and we are workers for the kingdom. We are workers for the church. Tayo ay tagapagtrabaho sa kaharian ng ating Panginoon at tayo ay tagapagtrabaho sa simbahan. Sa simbahan ay ibig sabihin sa mga tao ni Yahweh El Shaddai. Sabi nga, not only in New Jersey, but all over. Pero dito tayo sa New Jersey chapter, the harvest is rich. It is rich, not only because there are so many people, but because people are thirsting for God and Christ. Maraming nauuhaw sa salita ng Diyos, ibig makapakinig ng kanyang salita. Ibig, hindi lang thirsty sa salita at alam natin na thirsty rin sila sa blessing na kanilang hinihingi bukat sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo ay uhaw sa mga kahilingan natin, sa mga prayer request natin. Pag Saturday at Sunday, mga kapatid, buhat sa gabing ito, ang kinin po natin na tayo ay tatanggap ng biyaya galing sa ating Panginoon. So, what is that again? People thirsting for God and Christ. That does not seem to be obvious because people seem to be preoccupied with looking for wealth and pleasure. Salamat sa Diyos at tayo natututo na wala nang gaanong lakwatsa, lalo ngayon pandemic, wala lang gaanong shopping. More of them go to malls nung wala pang pandemic. Subalit ngayon, pumupunta pa rin tayo paminsan-minsan, pero pagdating ng oras na mag-attend ng misa, mag-attend sa gawain, ay nariyan po tayo. So, mga kapatid, it seems that ang simbahan natin ay napupuno, subalit sabi nga, there are only about 15% of our Catholics who come to Mass on Sunday. Lalo sa Pilipinas, ilang percent tayong Katoliko, 95%, pero ang mga pumupunta ay bahagya lamang. And you go to the church, pero sa Pilipinas, karamihan, halip na pumunta sa simbahan pag linggo, pumupunta sila sa sabungan. Kaya makikita ninyo ko konti ang lalaki sa simbahan. Amen? So, mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating Panginoon ay tinawag tayo, patuloy nating gawin ang ipinapagawa po sa atin ng ating Panginoon. And look at the world. There seems so little place for God in it. Kapatid, sa pananampalataya, ikaw na manggagawa ng ating Panginoon.
ikaw at ako rin ay steward ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. The Lord has given us our talents. Tayong lahat may iba-ibang talento na binuo sa atin ang ating Panginoon so that we may use them for the sake of others. Each of us has been given a charism, a gift from the Spirit for the service of the community. It is written in the book of 1 Corinthians chapter 12, verse 1 to 11. According to the Second Plenary Council of the Philippines, sabi doon, in one of its striking statements, no one is so poor as to have nothing to give. Kapatid, ikaw dito sa Amerika ay pinagyaman ng ating Panginoon. Tayong lahat ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayong lahat dinala rito. At ang iba pa ng mga OFW, dinala po sa iba't ibang bansa. Hindi lamang para ano. Sabi nga, we often tell our overseas contract workers that God has placed them where they are not only para maghanap buhay, kundi magbigay buhay. Amen. Dahil ikaw at ako na tinawag ng Diyos sa gawain na ito, mga kapatid, the Spirit of God is within us na tayo ay nagbibigay buhay sa mga kapatid natin na nawawalan ng pag-asa. So mga kapatid, patuloy nating panalangin ang ating mga kapatid na dito sa New Jersey chapter, lalo na dito sa New Jersey at sa neighboring state na tayo ay makapag-encourage sa kanila upang sila ay umattend sa gawain ni Yahweh El Shaddai upang matulad sila sa atin na binago ang buhay at nagkaroon at magkakaroon din sila ng buhay. So, prayer may not seem to be much, but prayer is the most powerful action of human being because it reaches and touches the heart of God. Mga kapatid, ipatuloy nating ipanalangin, patuloy nating panalangin ang mga tao na ibig ng Diyos na malapit sa Kanya. Kaya naman, ang puso ng ating Panginoon ay nalulugod sa iyo at sa ating lahat ng mga panalangin nating nagagawa every day. So kapatid, ikaw ba ang paglilingkod mo ay loyal ka kay Yahweh El Shaddai? Amen. Maraming sumagot ng amen. My sisters, my brothers, truly, ini-expect yan sa atin ng ating Panginoon. And neither is Christ. He expects full loyalty and undivided commitment from us, His followers. Tayong manggagawa, tagasunod sa ating Panginoon, He wants us to define ourselves, first of all, through our love for Him. Mayroon ditong isang example na testimony from the missionary who disagreed with President Bush nung kapanahunan niya na may giyera sa Iraq. Sabi, to whom am I loyal? Kung ito'y itatanong mo rin sa iyong sarili, itatanong natin, to whom am I loyal? What is my allegiance? And I hope the honest answer, mga kapatid, buhat sa ikabuturan ng ating puso, ay ito. To God and to God's will. Therefore, we have no qualms about criticizing the preemptive war wages na sasagupan natin sa buhay paglilingkod natin. Sabihin natin God's will.
Ito po ang kalooban ng ating Panginoon na ikaw at ako ay patuloy na maglingkod sa Kanya na may kababaang loob at may pagmamahal at may totoong pagsunod sa paglilingkod at utos sa atin ng ating Panginoon. God's will for His redeemed people is, number 1, loving obedience. Sabihin mo, loving obedience. Loving obedience. May pagmamahal na pagsunod. Sabi nga sa book of Matthew, chapter 22, verse 34 and following, hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, expert in the law, tested him with this question. Tinanong niya, "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And love your neighbor as yourself." Kung ikaw, kapatid, ay nagmamahal sa iyong kapwa, tunay na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. So, all the law and the prophets hang on to these 2 commandments. Na ang pangalawa ay ano? And the second is like it, love your neighbor as yourself. Mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal po natin sa ating sarili upang masabi natin na mahal natin si El Shaddai na ating pinaglilingkuran, mahal natin ang ating Panginoon Kristo na gumagabay sa atin sa lahat ng panahon. Loving obedience. Second po, holiness. Tayo po baka ay mga huli na? Huli na po tayo dahil nahuli na tayo ng Yahweh El Shaddai. Dito na po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Holiness, God wants His people to be holy. Sabihin mo, Lord, I am trying my best. I am doing the best I can na ako ay maging holy para sa iyo ang aking paglilingkod. Sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 14 and following, as obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Holy ka ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Pangatlo po, love for one another. Hinihiling po ng ating Panginoon na tayo po ay magmahalan sa isa't isa, mag-ibigan sa isa't isa. Sabi nga sa book of John chapter 15 verse 9 and following says, as the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. Matatawag pala natin si Jesucristo na kaibigan nating tunay kung ikaw at ako ay susunod sa kanyang mga inuutos sa atin. Amen. God A friend is waiting for you all the time dahil siya ay kaibigan mo. Magagawa po natin ito, mga kapatid, itong tatlong ito na ating tinunghayan: loving obedience, holiness, love for one another, kung ikaw at ako ay may pagpapakumbaba sa ating Panginoong
Jesucristo. Mm. Sabihin mo, I believe. I believe. Kung tayo daw ay nananalig at nananampalataya, we worship our God na ating pinaglilingkuran. Amen. Sabi nga, if a person is sick, the evil will say, where is your living God? Today po, we are celebrating the feast of Saint Teresa of the Child Jesus. Amen. Saint Teresa said, I will continue to serve my living God. Sinabi doon sa evil, because He is with me. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya all the time. Amen. Ay makakapag-serve. Kung ikaw at ako, kapatid, binigyan ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai, ng Espiritu niya, tayo ay makakapaglingkod at makakapagsabi rin na I will continue to serve my living God. Mga kapatid, have faith and we must submit ourselves totally to our God. Kung tayo ay magpapakumbaba, sabi nga, humility with humble heart. Humility is to walk in the truth, because truth giving us human with dignity. Mga kapatid, humility is not cowardice. We manifest the goodness of God. Humility is to be brave and strong. Sabi nga, Saint Teresa of the Child Jesus, ako ang pag-ibig. If we truly love God, let's take good care of the poor in spirit. Love to the poor and to the sick. Kaya lalo kung minamahal ang aking asawa, kasi may sakit siya. Siguro hindi nyo pa naranasan yan. Ako nararanasan ko na lalo ko siyang minamahal bago matulog. Dati, hinihipo ko lang siya, hinihimas, pero ngayon minamasahe ko pa ang kanyang kamay kasi may neuropathy. Mayroon pang pamamanhid. Kaya masasabi ko na lalo kong minamahal, kung hindi siya nakakapagluto, ay ako'y nagluluto para sa kanya. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, kung may katabi ka dyan, sabihin mo, maski wala kang sakit, mamahalin kitang patuloy. Kaya kapatid, sabihin mo, sa nagluto ng ating picnic, patuloy din kitang mamahalin. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Kaya, mga kapatid, sa pananampalataya, tayo ay bibigyan patuloy ng kapangyarihan ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Sabi nga, mga kapatid, ang tanong sa iyo at sa akin, dahil ikaw ay tunay naglilingkod sa ating Panginoon, gusto mo bang maging prosperous ang iyong buhay? Yes, kasi lagi nating sinisigaw. Amen. Ano? Di ba? Thank God, I am blessed, happy, and Hallelujah. prosperous. Glory to God, glory to Christ Jesus. So, prosperity, mga kapatid, sa pananampalataya, is the fruit of the Spirit. Lagi nating napapakinggan ito, especially kung mayroon tayong Catholic Life in the Spirit Seminar. When the Blessed Holy Spirit is resident and active in our lives, we know the abundance of the fruit of the Spirit, which the Apostle Paul listed for us in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at ang the best dito, yung self-control. Kung mayroon kang self-control, mga kapatid, ikaw na naglilingkod, tinawag ng Diyos, tumugon sa kanyang panawagan, magagawa mo ang lahat ng bagay na pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon na walang pagdududa at mayroong katotohanan ang iyong paglilingkod
sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Although faithfulness, gentleness, and self-control, mga kapatid, ay ito'y binigay na sa iyo at sa akin. Ipinapractice natin ito. Tayo ay binibigyan ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, may kasabay itong regalo sa iyo. Kaya prosperity ang darating sa iyo. Amen. Now let me add something, mga kapatid. And on these things, no price can be placed. The fruit of the Spirit cannot be purchased. Yet the Lord prospers us with them when we surrender to Him. Kapatid, Amen. natin ang ating sarili sa Kanya at patuloy tayong humingi sa Kanya kung tayo ay nagkakamali. Humingi tayo ng tawad sa paggawa natin nito. Tayo ay mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kapatid, patuloy nating mahalin ang ating kapwa. Patuloy nating mahalin ang ating Diyos. Dahil sabi ko nga kanina, kung kaya nating mahalin ang ating sarili, ay mamamahal natin ang ating kapwa. At ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay masasabi natin na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya ito po ang ating tatandaan sa ating pong binasa in verse 16 sa Tagalog po, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Sabi ng ating Panginoon, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Sino ang nagsasalitang ito? Ang ating Panginoon Kristo. Ang sumugo sa Kanya kapag kami nagtatakwil sa iyo, ay itinatakwil niya ang ating Panginoon Kristo na naggagabay sa atin, pati na ang sumugo sa Kanya ay pinagtataksilan o itinatakwil kapag ikaw na lingkod ng Diyos ay itinatakwil ng sino man. Itinatakwil din ng taong yun ang nagsugo sa ating Panginoon Kristo na walang iba kundi ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Sisters and brothers, we have to love our neighbor kung paano natin minamahal ang ating sarili, and we must have that kind of humility. Amen. Sa harapan ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Let us bow down our head and close our eyes. Loving God, maraming salamat po sa gabing ito sa pagtawag niyo po sa amin at kami ay iyong tinuturo ang patuloy kung paano kami magmahal, maging holy, at kami, Panginoon, ay maging loyal sa iyo sa aming paglilingkod at magkaroon kami ng kababaan ng loob all the time. Lord Jesus, give me the childlike simplicity and purity of faith to gaze upon your face with joy and confidence in your all merciful love. Remove every doubt, fear, proud thought which would hinder me from receiving your word with trust and humble submission. Holy Mary, Virgin of Peñafrancia and Mother of the Church, obtain for us the answer to all our needs, especially those we may not even be aware of, through your Son, Jesus our Lord. Hiling po namin sa inyo, Panginoong Yahweh El Shaddai, Lord Jesus Christ, Banal na Espiritu Santo, sa tulong mo, Mother Mary, ng aking mga kapatid na may kahilingan sa iyo sa gabing ito, Panginoon, o hinihiling nila noon pa, Panginoon. Ibigay mo po at ibuhos mo po, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na may control sa lahat ng ito. Kung ito ay kailangan na nila, Panginoon, ibigay mo po. Especially, Father God, ang aking mga kapatid na may karamdaman, ay iyo pong hipuin ang iyong mapagpalang kamay saan man sila naroon, Panginoon. Abutin mo po. Alam namin, Panginoon, na hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi maabot ang mga taong ito na nananalig at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Saan man sila naroon, Panginoon. Hiling po namin sa panalangin ito. Pagalingin mo po sila. Silang may karamdaman. Silang humihiling with prayers, Panginoon.
Pakinggan niyo po, Panginoon. We beg you, Father God, ng aming mga hinain sa iyo, ang aming panalangin, ay iyo pong pakinggan. At sila ay iyong bigyan ng kapangyarihan, ang mga kapatid ko na humihiling ng mahigit pa sa trabaho nila, Panginoon, ibigay mo po. Ang mga walang trabaho, Panginoon, katulad ng aming anak na si Jeremiah, na ibig nang magtrabaho, Panginoon. Over 1 year na siya nag-graduate, Panginoon. Ibigay mo po sa kanya ang trabaho na nararapat po sa kanya. At ang aking mga kapatid na narito, Panginoon, at mga kapatid naming humihiling ng ano paman, Panginoon, sa iyo, na hindi makasama sa gawain. Abutin mo rin sila, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay. Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi makapag-participate every Friday, Saturday, or Sunday, Panginoon, hipuin mo po sila at ibigay sa kanila ang tamang panahon, tamang oras upang sila ay patuloy na makinig ng iyong banal na salita. Father God, patuloy mong bigyan ng kapangyarihan ang aming mga choir members, ang mga manunugtog, Panginoon, at ang iyong mga tinawag upang ihayag ang iyong mabuting balita, Panginoon. Hiling po namin sa inyo, Panginoon, ang mga member ng council, ang aming coordinator, Panginoon, sa every month o every quarter, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain. Hinihiling po namin, Panginoon, sa inyo ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, mga kapatid, maraming salamat sa inyong mga panalangin, especially sa aking may bahay na nagkaroon ng stage 4 cancer, na patuloy siya na nagkikemo every 2 weeks. Salamat sa inyong mga patuloy na panalangin. At ang lahat ng panalangin na ito, nating hinihiling ng tawad sa ating Panginoon at tayo ay humihiling sa Kanya ng kagalingan, ng lahat ng karamdaman, ng sino man, mga kapatid, ito'y angkinin natin at tayo ay hindi pahihindihan ng ating Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tulong ng Mother Mary. Maraming salamat, Mother Mary, sa pag-intercede mo sa lahat ng aming pangangailangan buhat sa iyong anak na Jesucristo of Nazareth. Let us pray all together. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, the time of our death. Amen. And glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Cross Sancti Patris, benedicti cross sacros et nihilo, non dracos et mihi, dox Padre retro satana non pomso, jas mihi banas, malako e livas et sivini e libras. Salamat po, Yahweh El Shaddai, Lord Jesus Christ, and the Spirit Santo, sa tulong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yahweh. Amen. Hallelujah. Brother Roger, mag-share po ba kayo ng give thanks? Wala man. Sige, gawin mo na lang. Okay. Hindi ako ready. Mamaya. Kasi sabi niya hindi kayo nagkikita-kita eh. Opo. After po lang give thanks. Sige.